Mabilis na tingin hindi ito ang tatlong prinsipe na may nawawalang paaralan. Bakit sila kinakabahan? Tama yan. Anong nangyari? Hindi pagkakaintindihan ng paaralan. Hindi naman sa gusto kitang kalabanin. Pero kapatid ako. Hindi ako makaupo. Na ang huwad na tagapag-alaga ng korona nagbayad din ang kapatid ko. Hindi sa pagsasalita ng walang kapararakan. Gusto ko siyang bigyan ng buhay. Pero ngayon nag-iisip na naman ako. Wala akong pakialam kung ano ang nasa likod mo. May tanong lang ako sa'yo. Desidido ba kayong tatlong prinsipe na protektahan siya ngayon? Kuya, hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi ka hahayaang magdusa ng hari. Sa sarili kong mundo, hindi natatakot ang paaralan. Ngunit ang buhay na walang hanggan sa likod niya ay nakakatakot. Hindi sa puntong mawala ng mukha sa maliit na bagay na ito. Bagaman ang maharlikang pamilya ay hindi maihahambing sa maharlikang pamilya. Ngunit kung ang korona ay mangyayari dito, ang Panginoon ng ating bansa ay malamang nakasangkot. Si school kakulangan ng mga nagsasalita dito likas na hindi pagkakaunawaan, hindi na kailangang magbanta ng mga tao. Pati kapatid niya gusto din magbayad. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ginang. Pagtakpan ng isang patutot umaasa sa pambubuli ng pamilya sa iba sa nakikita ko, dapat kang bugbugin. Subukan ang iyong paaralan. Ang katawan ay nasa 1-0. Mahusay na listahan ng Food Fairy Library, hindi mo kailangang mangbuli ng iba ng ganyan. Ano man ang pagkamatay ng iba. Walang buhay na walang hanggan. Ikaw ang SA ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan at katayuan tulad na ngayon yung tipong may gusto sa akin. Isang hakbang sa isang pagkakataon hanggang ngayon. Paano mo maintindihan? Mahirap sisihin sa ilalim ng iyong sariling presyon, hindi natatakot. Mas mataas ang mundo ng batang ito kaysa sa akin. Ang iba pang tatlong prinsipe ay medyo mahusay magsalita. Pagkatapos ang mga dakilang sonic na nilalang ay pumapatay ng walang pinipili. Sinaunang bansa ng Chutuok mali ang mga tao sa library. Hindi kami natatakot na pumunta ng libu-libong milya upang iligtas. Isa kang disgrasyadong bata. Ang aking asawa ay hindi nag-atubiling kalabanin ako. Tingnan mo ang tinatawag mong kapatid. Malaki ang maitutulong ko sa iyong paglalakbay. Kahit papaano ang mga tao sa likod mo ay nahulog sa kadiliman. Mas mahalaga. Ano ang ginawa ng kapatid ng tatlong prinsipe? Pinahiya at binansagan ni Kia ang batang babae mula sa paaralan ng CA ay nawawala ang may-ari. Tatlo prinsip Kiadhe at sino ang nakakaalam si schoolgirl single mouth ka ganyan anong klaseng gentleman ka sa tingin mo? May magandang lugar para sa'yo. Ang mga lalaki mismo ay ang mga kaibigan na sumusuporta sa pagsisikap. Hindi ko pa nasasabi sa sarili ko hanggang ngayon. CJ, kung hindi matukoy ng tatlong prinsipe ang pagkakaiba, kaya pumunta ka at anyayahan ang Panginoon ng zoo na pumunta rito. Hayaan siyang mag-arbitrate dito. Si school maglakas loob kang magtakda ng mga pamantayan o my God, dissenting posisyon ang tatlong prinsipe. Ito ay hindi ka panipaniwala. Noong taong iyon, nang umalis siya sa lungsod, ang tatlong prinsipe ay talagang mga halimaw na napakalakas. Mahirap gamitin ang pride para isipin. Ito ay hindi maisip. Kuya, magandang pamantayan yan. Naligtas tayo. Si Kuya ang pamantayan. Mahirap sisihin ang Diyos sa pagseryoso sa Kanya. Hindi ko pa ito narinig. Mayroong lain na maaaring pumasok sa mundo ng karaniwang karunungan. Sa edad na ito ang old school ay ang pagprotekta sa iyong kapatid ay aking personal na gawain. Wala itong kinalaman sa aking ama at sa lumang kaharian. Kung gusto mong hawakan ang tatay ko, si Rayon. Ito ang iyong kapangyarihan. Ito ay kawili-wili. Ito ay school nawawala ang may-ari ay dating nasa tuktok Yinchay naka-embos ang lokasyon dito ito ang pagkakaiba sa pagitan ng fucking essay. How the hell hindi maglaro ng essay bilisan mo anak, anong nangyari? Mapananglawa ng ama sinabi ko sa iyo na anyayahan ang hari.
Sinong nagsabi sa'yong huwag mo siyang igalang? Huwag mo nang bitawan ang paaralan ay walang mga may-ari. Ito ay isang imbitasyon sa gobernador ng estado ng Chu upang panoorin ang kaguluhan. Ang mga demokratiko ay hindi kailangang mag-alala ng labis. Kuya, kung may mangyari sa atin sa clan, syempre hindi papansinin ipaalam sa matandang Duke ng Guo ang aking libingan. Walang paraan ang kapatid ko. Kuya, hindi mo ako pwedeng iwan. Wala na itong kinalaman sa ating bansa. Haunhi ang bagong henerasyon ay Tuan Kiet Page matalino ang tatlong prinsipe. Hindi nagmamadali kaunting hangin mo at galawin ka. Ngayon kumain ka muna ng pampagana. At ilay ang korona sa essay ay naging ganoon pagod na pagod ako, akala ko ang cute niya talaga. Hindi ako makapaniwala na mukha lang sa labas. Kaya lang nagmamadali ka ngayon. Ay nahatulan ng CA, hindi nito pinoprotektahan ang korona. Tama ang tatay mo. Ito ang iniisip mo. Buti na lang at nakapasok sa standard ang anak ko ngayon. Sandali lang. Chutuk unlad din ang sinaunang bansa dahil sa pagkakaroon ng mga anak. Kahit late na. Ang CA School, hindi kami magpapatawad. Ama kapatid na hari, ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Kung hindi tayo lalabas sa kalagitnaan ng gabi, hindi mo magiging kapatid ang kapatid mo. Hindi kita sinisisi dito. Ang prinsipe mismo ay may problema. At subukang maging ganoon kalakas. Walang paraan ang Lai. Ngunit ang hitsura ni Miss Kia ay halos kapareho sa akin. Alam mo ba kung bakit? Hindi ko rin alam. Ngunit ang ina ng taong iyon ay dumaan sa mundo. Siguro. Medyo kakaiba kasi ang pakiramdam. Kaya naman umalis ako ng palasyo. Ganyan sira. Nang National Master sa labas ng palasyo, may isang ginang na humihingi ng 3 prinsipe. Umalis ka, 2, mag-usap ng kaunti. Kagawaran ng kalsada ng Hao ni nasiyahan sa transportasyon ng gas ng ari-arian. Tumaas ang transportasyon ng gasel, iyon ay dahil ayaw niyang ibunyag ang kanyang sarili. Ito ay naging karaniwan. Ang pinakabata ay ang CA recited, ay ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng shallots. Inatake ako. Posibleng pataasin ang daloy ng hangin tulad nito. Ngunit ito ay mas kawili-wili. Wala na ang sugat mo. Anong gagawin sa kanya? Swerte sa pinto. Naibalik mo ang iyong interes. Ano ang tingin mo sa babaeng kamukha mo kahapon? Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Dapat ba natin siyang patayin o hindi? Posible rin ang pagpatay. Siya ay isang kambal na kapatid na hindi ko pa nakikilala. Bago ibalik sa mundo ang kanyang ina, buntis siya. Kapatid kita, kaya hindi mo siya pinupuntahan. Kuya niya. May problema kasi yung CA bar at yung guy, pinuntahan pa namin siya. Walang pakialam ang mga tao sa A. Bakit ko napansin na napakakitid ng puso ko? Napakagaling mo, pare. Oo, mayroon kaming magandang lugar. Kung ano ang gagawin ngayon, bilyon ang hindi nagsabi na mangyayari ito. Ang bulsa ng kapatid ko, tapos na ang kwento ngayon. Kung gusto mo ito, ay click ang like button. Ibahagi ang video at mag-subscribe sa channel upang matulungan ang channel na magkaroon ng higit na pagganyak video out offline. Ang kapatid kong si Uyen ay legal na si paalam sa iyo sa loob ng 5 taon. Maganda ba ang iyong buhay o hindi? Napakagaling ni Hao ni Uyen hi bumalik sa 100 taon. Napakahirap ng CA, hindi ko rin alam. Upang makasama ang mga kapatid ng Taichung hindi masama, si Master ay mabuti para sa akin. Siko ito kahit saan. Sila ang pinakakapansin-pansin. Ano ang silbi ng pagbubuklod ng mga mata? Ang mga pulis ay naghihintay pagkatapos ng oras na ito. Gusto kong masira ang isip ko. Sa oras na yon, walang maglalakas loob na kunin ang lumang estado. Kapag madaling maging ama. Tingnan mo kahapon. Nakasama ng lumang paaralan ni inatake ang Hao, medyo malaki ni Hao Department. Pinagkakatiwalaan kita ngayon, ang CA Hao Department ang naging pamantayan na saan ka man, isa kang superpower.
Hinding-hindi na tayo sa salungat ng pamilya natin. Anak ko ang anak ko. Hindi ito katulad ng Old Kingdom. Sandali lang. Naghihintay sa akin pagkatapos ng pabor ng gobernador ng Thai, siguradong ito ang magpapasaya sa pamilya ko. Isang kagawaran ng cancer ni ACA, alam mo. Simula noong bata ako, hindi ko na napansin ang mga bagay na yon. Palagi kang masyadong maasikaso sa iba. Kaya pala nambubuli ang old school na Kia, dalawa paaralan ni hindi siya simpleng tao. Hindi rin niya kailangang maging duwag. Nabalitaan ko na ang old school niya ay gumagawa ng hegemonya, mga kasalanan sa pamamagitan ng maraming tao. Parang patay na si Kia. Ang hukbo ng langit at listahan ng mga alagad ng lahat ng uri, kung gusto natin siyang harapin, doon tayo magsisimula. Ang prinsipe ay umalis sa lumang estado ng Chu. Bilyon din ang umalis sa sinaunang estado ng Zhou. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito na kunin ang iyong anyo. Bumalik ka sa nanay mo. Mabuti yan. Ayaw akong makita ng pamilya ko. Mag-ingat ka. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Ang kabaligtaran sa panahong ito. Hindi ka naman nagpakita sa harap niya, di ba? Malamang hindi, napakabuti pa rin ng anak ko sa akin. May isang bagay lang. Anong meron sa kanya? Bilyon-bilyon, haha, nakikita ko na mahilig tumanggi si Kia. Gusto kong makatagpo ng mapagmahal na tulad mo. Parang hindi niya pagkain. Marahil ay natuklasan mo na ito. Anong uri ng negosyo ang sinaunang espiritu? Ni hindi ko mahanap ang impormasyon. Hindi gaanong galit ang ginang. Ang mga pilikmata ay hindi na kailangang suriin. Alam na natin kung sino ang nasa likod nito. Walang bagay na hindi ko alam. Maaari mong itago ang kanyang balita. Siyempre. Isa rin siyang tagaloob ng 10,000 Pats. Nandito ako. Sa loob ng pag-ibig, ngunit may mga taong walang mata kumpara sa may-ari. Malalaman ito ng aking mga mata at tenga sa sinaunang Zukiao Kingdom. Dati may kabayo. Ang pangalan ay Asukal. Ngunit ang linyang ito ay hindi isang tao ng Min. May alam ka ba tungkol sa lalaking ito? Siyempre. 100 taon na ang nakalilipas, nagsimula siyang magtrabaho sa Shanghai. May konting trick. Rara, siya ang Ming Master ng Ming, napakabigat din namin sa Min. Libu-libong mga ngalakal Min. Master ay hindi maliit ang kapangyarihang yon. May kapatid ang may-ari. Ikaw ay langit ra, sobrang layaw sa kanya. De madalas magtrabaho, mayabang, matigas ang ulo, sa distang walang kabusugan, maaari tayong magsimula sa kanya. Masarap pa rin ang inumin mong tsaa. Mahilig uminom ang may-ari. Magluluto ako araw-araw para sa may-ari. Nawawalang giya itong bagong madre na binili ay sapat na para maaliw ka sandali. Embankment langit, mabagal, wala itong ibig sabihin. Pagod na tayo sa sangkatauhan. Kung magagawa mo ang dalawa, o kahit ang hindi minamahal, ito ay magiging lubhang nakapagpapasigla. Lalo na ang reyna ng karangalan at karangalan. Siguradong sobrang boring. Matanda, hindi ito ang paraan. Halika dito. Depende ito sa kung gaano katagal mayroon kaming mga bagong item kamakailan. Dapat dumating ang bata at subukan ito. Bagalan. Ikaw ang babaeng matabang, matagal ng punit-punit. Anong magagandang bagay ang mayroon, hindi kasing saya ng mga aliping binili ko. Hindi alam ang daan. Sa pagkakataong ito, bibigyan ka namin ng siyam. Pinalayas mula sa 9 Great Lakes, ang unang lahi ay totoo. Ito ang ika-negatibo siyam na pinakamalaking lawa ng tribong Cao-Cao. Ipinatapon, ang kalsada ay mas ligtas kaysa sa totoong salita. Naglakas loob akong lokohin ka. Pasok kayo sa loob. Angki din ang Young Master, makikipaglaro ako sa 9 Great Lakes ngayon. Ay naku, hindi talaga ako niloko ng City Fund Manager. Normal na payong sa pakikinig, lagi kang sumasakay sa tuktok ng kalsada. Lalo na niyo hindi siya maigalaw ng pilik mata ni Kia. Kaya ngayon sasakay ako sa'yo.
Pero nawawala ka dito. Sino ang nasa langit? Ano ang problema sa ina't yaman? Ang babae ng kasalanan. Ito ang lahat ng mga kabataan. Sinabi niya sa kanya na iwan siya ng isang silid. Alam ng maliliit na tao. Napakalaki ng atay ng anak ko. Hindi tama ang iyong pilik mata. Ang taba mo. Ibig mong sabihin magkasya sila. Sa wakas dumating ang babae para iligtas ako. Napakasama ng paraiso na ito and knock me out at kinaladkad papasok dito sa sikat ng araw maging ang aking asawa ay naglakas loob na lumipat. Sa mata ng raroad, mayroong siyam na higante ng ating tribong SA pinatugtog ang Young Master at pinangunahan si Bay gusto mo bang harapin si Gia? Kapatid ko man o hindi. Hindi ako kasali sa kwento ng 10 utos. Ano ang hulihin ng manok? Ano ang pinagsasabi mo? Nakuha din ni Tang. Gusto mo pang magdahilan? Nasaan ang goatee na ito? Insulting binibitin ang babae mo, hindi ko sinasadyang masaktan. Mahilig siyang magdagdag ng langis sa apoy. Nagdudugo kayo ng mga taong naninira sa akin. Nababawasan ang galit ko, meron ako. Sinasabi na gagawin itong hindi matalinong kalapating mababa ang lipad ipaliwanag ang nangyari. Kung pwede lang. Hiramin ito sa lalaki, gumamit ng kaunting gabay ang lakas ng loob mong patayin ako. Kaya siguradong hindi ako susuko sa balak na mamuno, ibaba mo siya at patayin. Kung magising ka, sabihin mo ang totoo. Tandaan na i-save ang fossil record. Ang pangalan ng iyong ina ay masama. Umamin ako. Sinabi ko sa iyo na mayroon akong malaking puso. Humiram ng matapang na alak para mahuli ang kasambahay ni Doan Mi, gusto kong mahuli ako ng demonyo sa tamang panahon. Iniligtas mo ako kay napakasama nila. Hindi ka talaga pumunta sa library. Ang lakas ng pilik mata, natatakot ako na mahirap dagdagan ng sobra. Imbes na pumunta sa library. Hindi man sa kabila. Tulungan ang may-ari na gumawa ng isang bagay. Nakikipag-ayos na ba ang kanyang entourage? Paraiso lang ito, tanga. Ngunit ang kanyang trilyong linya hindi ganoon kasimple. Natatakot lang ako na hindi ako maniwala. Maniwala ka man o hindi, hindi mahalaga. Ang pagharap sa ganitong uri ng biktima ay hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap sa pag-isip. Okay, bago kumagat ang isda. Mamasyal tayo. Tapos na ang kwento ngayon. Kung gusto mo ito, ay click ang like button. Magbahagi ng video at mag-subscribe sa channel upang matulungan ang channel na magkaroon ng higit na pagganyak na video.